ipinasa ni Panfilo Lacson, mga kababayan, ang kanyang resignation kay SP Soto. Okay? Ano nga bang tunay na dahilan, mga kababayan? Ito, umamin na rin si Lacson na talagang frustrated po siya ng gusto dahil maayos naman ang pag-handle niya, kaya lang meron talagang lagi po na sumisira sa araw niya. Diba? Dahil meron daw stalker sa paligid niya. Pero puntahan muna natin, mga kababayan, kung ano ba ang nilalaman ng sulat o sulat no, ng ipinasang resignation letter ni Lacson kay SP Soto. Basahin ko lang. So ito po 'yon, mga kababayan. Photo share para mabasa nyo din. Ayan. So ayon dito sa resignation letter, mga kababayan, ni Ping Lacson. Ayan. Republic of the Philippines, Senate, Pasay City. Panfilo M. Lacson, Senator. Senate President Vicente Soto III. Ayan, mga kababayan. Dear Senate President Soto, as an elected Senator of the Philippines, I have always maintained that I have served at the pleasure of the Filipino people. Whereas, all Senate committee chairpersons are elected in plenary, primarily by the majority bloc, thereby making my chairmanship of the Blue Ribbon contingent upon the confidence and pleasure of my fellow senators. In the course of the current investigation, which was implicated some senators in the flood control mess, a number of our colleagues have expressed disappointment with the direction of the Blue Ribbon Committee, which this representation chairs. Furthermore, some senators publicly and secretly pursue the narrative that I am zeroing in on several of my colleagues while purportedly protecting those members of the lower house perceived to be the principal actors in the budget anomalies related to the substandard and ghost flood control projects. Nothing could be further from the truth. This narrative is categorically false. These misrepresentations are being floated mostly by critics opposed to our efforts to get the bottom of the flood control anomalies. We go where the evidence lead us. Yun nga diba? Sayang. Not by the noise coming from highly partisan political persuasions. To all my colleagues, let me reiterate, there are no political considerations in any and all my actions related to my handling of the committee hearings and other related activities. Truth is, I do not need to amass political capital, much less at the expense of anybody, because I entertain to no further political plans after my terms end in 2031. Having said all that, I hereby tender my resignation as the chairman of the Committee on the Accountability of Public Officers and investigations under known as the Blue Ribbon Committee. Ayan, mga kababayan, yung sulat. Yan yung resignation letter nitong si Panfilo Lacson. I-broad natin yung sinasabi dito ni Panfilo Lacson, mga kababayan, na yung kanyang mga kulig, di ba? Yung sa kanyang pag-iimbestiga ay nai-implicate yung pangalan ng kapwa niya mga senador. At sila ay nagkakaroon ng narrative, mga kababayan, na bakit daw parang sila ang pinupunto. Sila daw ang pinupuntahan ng investigasyon. Sabi naman dito, 'di ba, na doon sila pumupunta kung saan po 'yun ang pinupuntahan ng ng evidence. Bakit sila natatakot? Bakit sila humaharang, mga kababayan? At sabi nga po, frustrated itong si Lacson ayon kay Tito Soto sa kanyang pahayag kanina doon sa kanyang press conference. At alam naman natin kung kanino po ito frustrated. Ipaparinig ko lamang po sa inyo ng konti, mga kababayan, ha. Ito ay kuha dito po sa interview ni Lacson kay ni Jessica Soho kay Lacson. Pero hindi ko na po ipapakita yung video,
Kamusta po kayo, Senator Marcoleta? Oo. Ayoko siya pag-usapan. Ayaw daw pag-usapan. Sabi niyo ho, the other day ay maraming mga senador o nagkaroon po ng insertion sa 2025 budget. Tama ho ba yung lumalabas na pangalan? Kung kayo po, nagawa nyo na hindi tumanggap ng pork barrel, bakit ho yung ibang senador at ibang congressmen hindi nila kaya? Kasi ang argument po ngayon, dapat kasi mga legislator gumagawa lang ng batas, hindi nakikialam sa mga proyekto na dapat ipatupad ng executive branch. Bakit nga ho ba? Bakit hindi ho pwedeng masunod yung template ninyo as a legislator? Hindi ko alam sa kanila. Si Senator Escudero, mukhang kinonek niya ho itong insertions sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung mga pinapirma raw po ng impeachment, yun yung mga nabigyan ng malalaking pondo. Mga kababayan, isipin mo ha, kung yung pinapirma sa impeachment, yun ang binigyan ng malaking pondo. Sa dami noon na pumirma. Diba? 200 plus, ibig sabihin lahat sila nabigyan ng pondo. Diba? Pero, mga ka-GPnatics, talagang alam natin kung kanino na-distract itong si Panfilo Lacson, which hindi po natin talaga inasahan eh. Kasi meron siya mga statement na kapag kinalaban mo ako, hindi ako nangunguna, pero kapag kinalaban mo ako, babalikan kita. Diba? May mga ganong mga statements, mga kababayan ni Panfilo Lacson. At sabi niya ganon, kung ako ay titirahin mo, babalikan naman kita ng tamang mga impormasyon. Something like that. Pero dito, parang nairita na siya ng sobra. Mga kababayan kay Marcoleta, ito parinig natin. Pero kung maibabalik Kasi wala naman akong mapapala dito. Ano bang mapapala ko? Sinabi ko na nga, last hura ko na ito. Yes po. Wala naman akong planong, alam mo, hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Para sa bayan na nga lang ito. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon na bilang public servant. At alam mo, pwede na ako mag-count ng blessings, ika nga, in spite of so many brickbats, mga diatribes, kung ano ng mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang sa bilang chairman. And we all know the reason why kaya yung mga kapwa mo senador na nag-elect sa iyo ay kinakalaban ka at wala ng tiwala, it is because their names was implicated in this anomalous mess, di ba? Or anomaly, mga kababayan, in this anomaly. May mga Ganun lang yun. Sabi ko nga, hindi naman nag-serve at the pleasure of anybody except my peers. Pero kung may kasi ibabalik para po kay... lang i-explain natin sa mga kababayan natin na yung election kasi ng chairman ng mga komite, although acclamation na lang ang nangyayari kasi pinag-uusapan yun sa majority, ini-elect pa. Election yun sir, di ba? So, kung sino gusto ng majority. Correct. Opo, Pero yun nga po, kung halimbawa may balik po kay Senator, kung may balik po kay Senator Marcoleta yung posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee at ito po ipatuloy na iimbestigahan yung issue sa flood control projects, makakaasa po ba ng patas na investigasyon? So be it. Kung siya yung pinagkakatiwalaan o kung sino man yung pinagkakatiwalaan ng majority of my peers, then so be it. O kaya lang mga kababayan, ang alam ko, ang pwedeng humawak ng Senate Blue Ribbon ay manggaling sa majority. Si Marcoleta ay nasa minority. 'Di ba? Pero mga kababayan, sobrang sobrang kapal naman ang mukha nila na ihalal ulit si Marcoleta ibalik doon sa Senate Blue Ribbon. 'Di ba? Na nasa nasa minority siya, tapos siya ang iboboto ng nasa majority. Di parang sobrang panggigipit at sobrang pangahawak sa leeg na ang ginagawa ng mga kapwa nila mga senador. Pero unlikely yun kung sa majority minority block kasi si Senator Marcoleta. Pero sabi na ni Senator Lacson, so be it. Pero sir,
kumusta po naman ang leadership ni Senate President Tito Soto, sir? Although sabi nyo kanina, before pa pala nung caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or 5 na gustong kumalas sa majority block dahil dun sa disappointment, dun sa nabanggit po ninyo na insertions ng halos lahat ng mga senators. Stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Soto, sir? Hindi ko alam kasi nasa isipan 'yon ng aking mga kasamahan eh. Pero kung ako Okay, nasagot na yan kanina mga ka-GP natin sa nakikita ko. Sabi nga ni Tito Soto ay nasa kanya pa rin mga kababayan yung simpatsya or syempre okay sa kanila mga ka-GP natics yung pamumuno ni Tito Soto. Kaya lang, binanggit ko rin sa inyo kasama nitong si Enzo Recto may malaking kapalit yung pananatili ni Tito Soto doon. Kumbaga hina-hijack nila, kumbaga hino-hostage nila itong si Tito Soto maging itong si Panfilo Lacson. Na kailangan mga kababayan, maupo ka dyan Tito Soto, sige nandyan ka lang, manatili ka sa pwesto mo pero kailangan you have to follow kung ano ang iuutos namin. Parang ganun eh. Ang datingan mga ka-GP natics kasi pumapayag sila na maniobrahin ng mga senador na kasabwat sa korupsyon, 'di ba? Ang pamumuno nila. Parang ang nangyayari ngayon si Lacson, maging itong si Tito Soto ay front na lang. 'Di ba? Masyadong matitindi, masyadong magugulo at masyadong may ginagawang mga tawag dito mga kababayan para hindi po sila makapag-concentrate yung mga senador natin, lalong-lalo na sila Tito Soto at itong si Lacson. Talagang sobrang ginugulo ang iisip nila eh. 'Di ba? Yung nakikita natin kaya nga si Lacson ngayon, sabi niya gano'n, wala kahit anong gawin ko, hindi pa nga nagsisimula, may nanggugulo na. Pagkatapos manggugulo ulit. Kasi na-experience na yung pagiging Senate President niya for the longest time noong nakarang Kongreso. Maayos siyang magpalakad, maayos ang kanyang leadership. Laging consensus. Okay. Sabi ni Mike Martinez, eto gusto ko to parehas kami ng sinasabi. Mike Martinez, sabi niya ganon. Well, I may have to disagree with Senator Lacson this one time. He should not be working at the pleasure of his peers. Dapat at the pleasure of the people. 'Di ba mga kababayan? Totoo naman 'yun eh. Although ang tawag dito ang bumuboto sa kanila to get the chairmanship of the Blue Ribbon and other tawag dito mga kababayan at doon pa sa iba, 'di ba? Para hindi na ako malito. At doon pa sa ibang mga hawak nila mga chairmanship, ang bumuboto nun ay yung mga nasa majority, mga kababayan. Pero tama yung sinasabi ni Mike, huwag kang magtrabaho para sa pleasure ng mga kasamahan mo. Pag natutuwa yung mga kasamahan mo, okay lang sa kanila. Hindi dapat sila ang Panginoonin mo. Hindi dapat sila ang pagsilbihan mo. Ang taong bayan dapat ang pagsilbihan. Sabi nyo, ay, di ba? You go where the evidence lead you. Pero ngayon, you go where the evidence lead you, yun ang tinuturo, pinipigilan ka ng mga peers or colleague mo, hindi na po yun maganda, mga kababayan, kasi lumalabas na takot ka sa mga peers mo. Takot ka doon sa mga colleagues mo. So, sabi ni Mike Martinez, huwag kang magtrabaho para sa mga katrabaho mo. Magtrabaho ka para sa taong bayan because ang taong bayan ang naghalal sa inyo na maupo dyan because we gave you the trust and confidence na kayo ang magiging tawag dito representative namin dyan sa Senado. Diba? Oh. Hindi siya nagdidikta, hindi siya nagdi-decide mag-isa. So kung yun din, Renato Junio. Oh, tama ka rin doon kasi yun na nga yung nakita natin. Para kay Tito Soto, sakripisyo na lang itong si Lacson para hindi siya maalis kasi mas malala ang pwedeng mangyari if ever na maalis si Tito Soto, biruin nyo ang papalit si Mr. 10K. Tapos doon sa
Blue Ribbon, babalik si Marcoleta. Hawakan ng minority ng mga Duterte Black ulit ang Senado. Mas malala yun, mga kababayan. So, I do believe itong naging desisyon ni Lacson ay talagang pinag-isipan ito ng malalim. Tatanungin, patuloy yung suporta ko sa kanya. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Sir, isang tanong na lang po ako. Meron nung kasing nag-uudyok daw po sa militar na magkudita. Lalo na nung parang nung September 21. Sabi po ng AFP, meron nag-udyok, mga retired military officers, pero wala namang naudyukan, wala namang bumigay o napahinuhod. Sa inyo, sir, may pangangailangan bang ganito? O anong tingin ninyo dito? May naririnig din ho ba kayong ganong ugong? Well, tama, yung mga retired, medyo may mga vocal din dyan eh. Siyempre, sa haba ng pinagserbisyo nila sa bayan, ang gusto nila, pag nakakita sila ng mga anomalyang ganito kalalaki, siyempre, hindi mo na mapipigil na hindi sila mag-express ng kanilang sentimento. Pero sa akin, anong magandang idudulot kung halimbawa magkudeta? Ano magandang idudulot kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa bansa natin na hindi na maging uncontrollable? Sino ba magsasuffer? Di ba tayo rin lahat? Tsaka sir, pag kudita, not necessarily si Vice President ang iuupo nila, military ang mamumuno. Kaya nga, hindi makakaganda actually. Kasi malapit na naman na eleksyon eh. Maghintay na lang ng 2028 at kung sino yung karapat-dapat, di nang mahalal, no? Tama man o hindi, ang mailuklok, tanggapin natin kasi yun ang demokrasi. Ayan, with that sir, magpapasalamat po kami. Salamat po sa interview na ito, sir. Thank you. Ingat po kayo palagi. Ayan, mga kapuso, si Senator P. Hindi natin nakuha yung wait lang. Valdez. At meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Yun na nga Yun na nga yung pinapalabas nila, which is false. Sinasabi ko, hindi totoo. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadala ng ebidensya. Bakit? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Exactly. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng dalawa ko pang o tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Yan kasi yung sinasabi nila, JB, na bakit kami lang ang napapangalanan? Bakit tayo ang nasusunog, yung institusyon natin? 'Di ba dapat hindi na natutumbok kung sino ang tunay na culprit. Mga kababayan, yun ang tamang sagot ni Panfilo Lacson na teka lang, makukontrol ko ba yung sinasabi ng witness? Siya ang nagsabi nun eh. 'Di ba? Siya ang nakakaalam nun. Hindi ko pwedeng turuan 'yan. Hindi naman ako, dapat sinabi mo, hindi naman ako gagaya ni Marcoleta. Dapat gano'n. 'Di ba? Hindi ako gagaya ni Marcoleta na gumagawa ng script para doon sa kanyang witness. Dapat gano'n, Lacson. Hindi ko kayang makontrol yun eh. Pero sabi ko nga, kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. Opo, tsaka sabi nyo nga ho, lalong marireinforce yung ganong perception na pagtatakpan. Kasi po, lalo na, pag tinigil ninyo, mapupunta sa ICI, ang ICI closed door. Hindi natin malala. Hindi open sa public. Ng mga tao. Hindi open to public talaga. Nagkagulo-gulo na nga kasi dahil ang dami ng issues, ang daming nang gugulo. So napakaganda na nga ng takbo lalo nung unang pagdinig. Kaya lang yung pangalawa, may nanggulo na kagad eh. Kino-question yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudicial question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Ginagamit yun sa civil case at saka sa criminal case. Para hindi ba prejudice yung criminal case, inire-resolve muna yung civil case. Ayoko na lang siyang patulan doon kasi hahaba yung usapan. Legal yun eh. Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si dating District Engineer Alcantara at sa tingin ko, ginugulo. Pero kaya sinabi ko na lang, sige, proceed na lang. Huwag nang maraming usapan. Pero gusto ko na siyang sagutin doon. Mali ka doon. Abogado ka. Dapat alam mo na yung prejudicial question, ina-apply lang yan sa civil case at saka sa criminal case.
Pero kung kayo po, Senator Lacson, yung tarang, hindi ho ba kayo nabibitin? Kasi suspended until further notice, itong investigation, yung mga nakalipas po ninyo mga pagdinig, marami na talagang lumalabas eh. May mga testigo rin po or resource person na nadadagdag patungkol po sa issue ng flood control project. Kung maghihintay pa po ng matagal, baka mabitin din yung ating mga kababayan. Yun nga, sinasabi ko nga, nag-conflict nga sa natapat sa budget deliberation. May pakiusap nga rin si Senator Gatchalian kung pwedeng ma-prioritize naman yung budget hearings. Kasi ako nga, hindi na nga ako halos nakaka-attend ng budget deliberation eh. Dahil nga, hindi lang naman sa pagdinig ang trabaho eh. Bago magkaroon ng hearing, siyempre magpiprepare ka. Okay, mga kababayan, wait lang ha. At puntahan lang natin ng konti itong speech ni Tito Soto kanina. SP, yung muna, comment sa panawagang magbitiw from president to congressman and then sunod na namin yung snap elections. There is no legal or constitutional basis for a framework to do or a framework to do that. So I think it is an opinion of a legislator. So I will leave it at that. Hindi pwedeng gawin yun at the moment. But to restore the trust of the public daw, SP, sa gitna ng mga issues ng corruption. Well, first of all, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. Everything will be done through the eyes or within the purview of the people, no? Dapat talaga ganun ang mangyari, mga kababayan, para nang sa ganun, 'di ba? Ibalik ang tiwala, hindi kagaya nung panawagan ni Alan Peter Cayetano na snap election. Speaking of snap election, mga kababayan, yan nga ang pag-uusapan ngayon. At bigyan natin ng reaction. Ito, mga kababayan, snap election para sa Pilipinas o para sa China? Dahil ang hamon ni Cayetano